just for context po, ito po ay an interview para po sa proposal ko po for a radio magazine. Ang title po ng radio magazine ay Kali Agham. Ang purpose po ng ating programa is to educate or supplemental education in science and mathematics for kids 10 years old, maybe even 12 years old or below. And ang feature forecast po natin proposal is this program will be aired every Saturday and Sunday, 9 a.m. to 10 a.m. para po yung target audience ko po makuha natin kasi weekend po yan. Kasama na rin po ang mga magulang po. Okay. Can I confirm that I requested permission to record? Tama po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay, marami po salamat, Ka Damian. So isang topic that I would like to cover for my inaugural show or opening program is siguro since radio po magiging main means of communication is the radio broadcasting process. So we will mimic this interview format as if it will be part of the preliminary broadcast already. So again, Ka Damian, welcome po sa first episode of Kali Agham, a knowledge channel that can help support young children's passion for the sciences and mathematics. Join us in a session full of learning and fun. This radio program will be aired every Saturday and Sunday, as I stated earlier, 9 a.m. to 10 a.m. and can also be accessed via Facebook or YouTube. Kids, teenagers, and of course their parents are more than welcome to join us in a weekend of knowledge. Today is a very special day. We have a very honored guest today in our inaugural session, Mr. Damian Lacasa Jr. or Ka Damian from Radio Pilipinas, Palawan. Siya po ay eksperto sa larangan ng radio broadcasting at andito po siya para bigyan tayo ng konting kaalaman tungkol sa kanyang profesyon and the science behind it. Coincidentally, since radio po ang means of communication natin for this project, our first topic knowledge session is of course the basics of radio broadcasting. Ito po ang science behind the broadcasting process. What a way to kick off the maiden program. Ka Damian, marami pong salamat ulit sa pagtanggap po ng ating imbitasyon. Yes, maraming salamat Sir Mark at magandang araw po sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Marami pong salamat po. Gaya po ng sinabi ko po kanina, ang target audience po natin ay 10 to 12 years old pababa. Yun po ang target audience po natin. And the main purpose of this interview is to also enlighten people and make them enjoy the subjects of math and sciences na hindi sila ma-intimidate, huwag matakot sa larangan ng agham at matematika. And to also improve our educational ranking because we know na somehow we need improvement in that area globally. Alam po natin when it comes to math and sciences, people have these fears and apprehensions. Minsan sabihin nila, mahirap yan, mahina ako sa math, and so on. This program is meant to make the fields of science and math as simple and enjoyable for our children. Okay, so with that being said, Ka Damian, to kick off matters, we are here to witness from our guest an overview of a classic historical medium of communications, the radio. So, Sir Ka Damian, can you give us a quick description po of what is radio for our kids and parents listening today? Okay, so Mark, salamat no. Basically, the very basic concept of radio is that the radio is the technology of transmitting and receiving sound and other information using radio waves. Kumbaga sa Tagalog, Sir Mark, ito po'y kasi ang salitang radio ay hango sa salitang Espanyol na radio. No? Ito ay isang teknolohiya na pinahintulutan ang papapadala ng mga hudyat o signals sa pamamagitan ng modulation ng electromagnetic waves na may mga frequency na mas mababa kaysa sa liwanag. Maganda pong kaalaman po yan. So straight from the source, radio is an electronic device using radio waves na mas mabagal pa po. Tama po ba? Sa speed of sound. Yes, sir. Very good. Sana po ay maliwanagan po. Mukhang simple lang mga kabataan, po. Pero later on, we will
describe the process of how you speak through the radio and through the radio booth, how it gets transmitted to your radio channel. So, mga kabataan at mga magulang, dito po sa presentation ay sa mga nanonood sa YouTube, makikita niyo po ang mga classic examples po yan, ang images ng mga radio na ginagamit ng mga magulang at ng mga lolo at lola, especially for the news. And a bit of trivia lang, kadamihan. Yung radio na buhay nung time ng pandemic, bago po mag-pandemic, medyo bumababa po ang listenership po natin, and all of a sudden, nung nagka-pandemic, parang bumalik sa essential sa mga tao, parang naging channel ulit of communications ang radio, di po ba? Yes, sir. That's right, sir. Napansin namin na after pandemic or yung mga panahon na yon ay parang naging mas mahalaga uli, no? Ang ating pong mga radyo, ating mga radio channels, at tulad ng binabanggit niyo, sir, no? Ang pinaka-basic information source natin, radio, no? Bago pa man magkaroon ng telebisyon, 1960s, ay talagang ang radyo po ang pinangahawakang sandalan ng ating po mga kababayan when it comes to source of information at iba pang mga bagay-bagay na dapat malaman po ng ating mga listeners. Ibig mo sabihin, when it comes to like emergency situations, maybe even force majeure, weather situations and whatnot, ang go-to medium ng mga tao andyan pa rin ang radio. So I think yes, radio... Sir. Okay, I think radio is here to stay. Kadamian, can you still hear me? Yes, sir. Yes, sir. Sound and clear. Marami pong salamat po sa mga magagandang sagot dyan. Maganda po ang radio. Alam po natin that radio has a future even in this generation. Now that we know what radio is, we will move into the details of how it is being broadcasted. So paano po ba umaabot yung programa from the radio station to the radio airwaves papunta po sa mismong console, yung mismong radio na pinapakinggan ng ating mga listenership? So kadamihan, in simple terms and for the benefit of our listeners, the teens, the children, and their parents, can you describe to us the radio broadcasting process, please? Or kung paano po ito natatransmit para mapakinggan ng ating mga listeners ang ating programa? And while you're doing that, mag-ano po ako, papakita ko po ng konting images para sa mga nanonood sa Facebook kung ano po yung diagram ng broadcasting process. Yes, sir. Thank you very much, sir. So para sa mga nakikinig nating mga bata at sa mga magulang, nais ko lang sabihin sa inyo at ipaliwanag yung simple na pamamaraan ng radio broadcasting. Meron tayong tatlong mahalagang bahagi ng radio broadcasting. Unang-una, meron tayong dapat na announcer's booth. Pangalawa, meron tayong dapat na tatawag na master's control. Ikatlo, dapat na tayong transmitter. At ikaapat, meron tayong antenna o yung tinatawag nating tower. So lahat ng mga bagay-bagay na ginagawa sa announcer's booth at saka dun sa tatawag natin na master control ay tinatransmit yan papunta ng transmitter. Ibig sabihin, yung sinasabi ng mga announcers sa mikropono ay dumadaan yan sa master control at mula sa master control, dumadaan yan patungo sa transmitter room at sa transmitter room ay may mga kable patungo naman sa antena o tatawag nating tower. At sa pamagitan ng prosesong yan ay maririnig na ang boses, mga programa, mga tula, mga kwento ni Lola, at iba pang mga dapat na marinig sa radyo, marinig na sa inyong mga radio channel. Very well said, Kadamian. Napakasimple po, no, para sa ating mga audience. So just to recap lang po, 4 key components ng radio broadcasting. It's the broadcasting booth, it's the master's control, transmitter, and the antenna. Okay. As you can see on the images presented for those in YouTube, it seems like in a flow diagram, madali lang intindihan, ano po. So as the host or the DJ speaks inside the booth, meron po siyang master's control that can regulate volume. Tama po ba, Kadamian? Nare-regulate yung volume.
even advertisements sa master's control. And then this process gets transmitted to via the transmitter to the antenna or the tower. And then from the tower po, dun na po umaabot sa radio consoles ng ating mga tagapakinig. Tama po ba? Yes, sir. That's basically right, sir. So para sa mga magulang at sa mga nagre-reinforce po ng knowledge sa mga kabataan, 4-step process lang po yan. From the master's booth, to the console, to the transmitter, to the antenna, and eventually to the radio which you play at home. So mukhang ganun lang po kasimple, pero alam po natin na marami pong sciences behind it, but considering the audience, ganun lang po ang sequence ng radio broadcasting. We'll try to keep it simple, especially for the kids, but at least foundationally, alam na po ninyo kung paano po natatransmit ang katulad po ng ganitong topic natin today, ang radio broadcasting process. Okay. Broadcasting essentials po ang next topic po natin. Thank you again for enlightening us, Ka Damian. Simple lang po pala ang process ng radio broadcasting. All our audience need to do is have a radio handy. Siyempre, kailangan po may good signal area. Turn the switch on and listen to the live broadcast. Punta naman po tayo sa mga essential gadgets po. Nabanggit niyo po sa akin nung pre-interview natin na marami pong mga kailangan pong gamit while we broadcast. Kasama po dyan ang microphone, yung headphones, and anything that you can relay or enlighten our audience as to what are the essentials inside the booth. Paki-expound lang po. Okay, yes, sir. Napakahalaga, no, mga bata na nakikinig ngayon, no, dito sa ating Kalye Agham, ang ilang mga broadcasting essentials natin na ginagamit sa pagbo-broadcast every day ay unang-una kinakailangan may microphone, pangalawa may headset, kasi importante na maging mas mapanuri tayo pagdating sa tunog na dapat nating mailabas at marinig ng mga taga-subaybay o tagapakinig natin sa kanilang mga tahanan. At pangatlo, yung console. Yung console, ang tinatawag na console, diyan nakikita, parang itong box, no? Na may makikita mo diyan yung makokontrol ang lakas at hina ng boses o yung volume. Diyan mo rin makikita yung mga buttons na dapat ay mayroong magandang ugnayan ang technician na may hawak o may control ng master control at ang announcer. Dapat may magandang ugnayan kung kailan ipapasok ang mga sinasabi nating mga commercials, mga pluggings. Yan ang mga mahalagang broadcasting essentials natin sa radyo. At ang pinaka-importante dito, kapag merong sinasabi na lalo tigit ang Radyo Pilipinas Palawan mga bata ay isa pong government station to. Kapag may mga anunsyo at panawagan ng Pangulo ng bansa ay laging dapat naka-alerto at nagagamit ang mga broadcasting essentials nito para marinig ng taong bayan ang naising sabihin ng ating pong Pangulo. Okay, medyo malalim ng konti po, pero isa-summarize po natin ang essentials in broadcasting and to recap properly for our audience and parents most especially. Alam na po natin ang microphone. Dito po tayo nagsasalita at ang headset para kasama na po noise cancellation dyan and yung pag-hearing aid po ng host natin. Although I would like to expound more sa console, which is the box where you control volumes and buttons na may ugnayan with the technician. Importante po pala ang coordination ng host and the technician when it comes to the broadcasting process. Lalo na, you mentioned Radyo Pilipinas Palawan is a radio and government tool for communication. So, can you explain a little bit more, Ka Damian, yung role ng technician in the process? Ano po bang ginagawa niya while you're hosting a program? Konting detalye lang. Yes, sir. Napakahalaga, mga bata naman nakikinig sa atin sa Kalye Agham, napakahalaga ng role ng technician.
Sabi nga natin, may kasabihan tayo, Sir Mark, at sa mga bata, mga magulang nakikinig ngayon, it takes two tango. O it takes two to tango. So kinakailangan natin ng partner. No, hindi tayo makakasayaw ng tango kung walang partner, di ba? So dito po sa broadcasting, the technicians are doing a very vital role in the broadcasting system. Why? Dahil sila ang magbibigay ng mga plugging, sila ang magbibigay ng mga commercials, kung meron mang commercial ng isang radio station. Sila rin ang magbibigay ng tamang hudyat kung papasok po ang isang coverage ng presidential activity. Okay. Sesenyas lang po siya sa amin dahil ang pagitan po ng technician at ng announcer ay salamin. So nagkakakita-kitaan kami, parang awiting salamin-salamin, di ba? Mga bata, alam niyo yun, di ba? So yun po, yun po yung isa sa mga kahalagahan ng isang technician. Kinakailangan pag alam mo niyo yung salute po, Sir Mark, mga bata, yung alam niyo yung salute, pag nag-salute na, kapag ang technician ay sumalute na sa akin, ibig sabihin, kinakailangan ko nang huminto sa aking tinatalakay dahil papasok na ang presidential coverage. So gaya po ng sinabi ninyo, Kadamian, yung technician is hindi siya yung napapakinggan ng mga audience natin. Siya po ang suporta sa host. Nagbibigay ng plugging, commercials, nagbibigay ng hudyat kung meron pong presidential news or announcement na kailangan pong isingit sa programa. So, importante po yan pala talaga, Kadamian, ano po? Yes, sir. Yes, sir. Napaka-importante po ng mga technicians and he's the man behind the microphone, sabi nga natin. Ano? Sila po yung taong nasa likod ng mikropono pero hindi magiging tagumpay ang isang broadcast program kung wala po ang technicians. Like what I've said, they're very vital, they're very important dahil sa kanya lahat ng nanggagaling yung signals, yung mga hudyat, kung dapat ba akong huminto sa aking program. At saka by the way po, mga bata, at saka Sir Mark, mga nanay, kahit kahit sino po ang ini-interview ko sa program, sino po ini-interview ko, maging ang Vice President ng bansa, o ang gobernador, ang congressman, kapag sumaludo na po sa amin ang technician, so dapat naming ihinto ang aming pag-i-interview at bigandaan ang ating pong presidential coverage. So ganun po ka-importante. Kasi kung wala ang technicians, hindi namin malalaman kung nandiyan na po ang Pangulo o mayroon pong anunsyo mula sa palasyo ng Malacanang. So that's very important. Marami po salamat. So saludo po tayo sa mga radio hosts at sa mga technicians na hindi natin napapakinggan, hindi natin nakikita, even on social media. But they are heroes behind the scene when it comes to broadcasting. Okay, shift naman po tayo sa ibang topic. Kadamian, alam po natin, based on the pandemic, nabuhay po ang audience listenership ng radios. Ano po ba ang nakikita niyong future of broadcasting? Nakikita po natin sa meron sample applications na ginagamit ngayon ng media like blogs, vlogs, podcasts, even TikTok, no? Ito na po ba ang kinabukasan ng radio broadcasting? Radio being still the primary medium, pero channeled through blogs, podcasts, and TikTok. Ganyan po ba ang nakikita niyong future ng broadcasting sa Pilipinas? Opo. Well, I understand the power of different social media platforms when it comes to communication, when it comes to broadcasting. Dahil sa TikTok, sa vlogs, or sa blog, even the podcast ay nagagamit ito as a source of information, as a source of getting news and important information sa dapat malaman po ng ating mga taga-subaybay. Pero lagi nating alalahanin po, Sir Mark, at saka mga bata nakikinig ngayon, na napakahalaga pa rin ng
ginagawang o napakahalaga pa rin ng misyon ng radyo, misyon ng broadcasting sa radyo dahil ito pa rin ito yung nagdudumilat na katotohanan na ito pa rin ang main source of information natin, medium of information natin. Bagamat sa broadcasting ngayon, Sir Mark, ang Opo. ang masasabi natin, meron tayong tatawag na mga sa mga vlogs o kaya itong ating pong social media platforms, pero kami pa rin na nasa mainstream. Ano yung mainstream? Ito yung mga pangunahing impormasyon ng mga kababayan natin like radyo at television at newspapers. Yan pa rin yung sinasabi natin nasa mainstream kami. So yung future ng broadcasting, ang future ng broadcasting tingin ko hindi mawawala kahit sa gitna ng sa gitna ng kainitan ng TikTok, ng iba pang mga media platforms, hindi pa rin talaga mawawala ang ikangay radyo sa buhay ng mga Pilipino dahil 1960s, naging bahagi nito ng ating mga lolo't lola, nakikinig po ng mga tula at mga drama. So tingin ko po mananatiling nasa puso ng mga Pilipino ang radio broadcasting sa hinaharap. Okay po, Kadamian, maraming po salamat. Ang keyword po on this section is mainstream, ano? So according to our guest, a radio host for Radyo Pilipinas Palawan, dito po ngayon sa program ng Kali Agham, ang radio will continue to be a mainstream medium for communications. And then a classic example lang po, kasi napapanood ko rin po yung programa nyo sa Radyo Pilipinas Palawan, hindi lang po siya napapakinggan sa radio. Sa Facebook naka-upload din po ang inyong mga programa. Yes sir, that's right. I forgot to mention that. So nakakasabay na rin ang radyo po sa makabagong pamantayan at makabagong ikangay uso, no, nakikiuso na rin ang radyo. So dati-dati kung kami po ay napapakinggan lang sa radyo, ngayon po ay meron na rin kaming ginagamit na teknolohiya sa pamamagitan po ng FB Live streaming. FB Live, okay. FB Live. So, dito na rin po na nakikita, ito pala siya, ito pala yung si ganito, siya pala. And then, pati po yung guest namin ay nakikita na rin sa FB Live streaming. Dati-dati, kung sinong guest namin, pangalan lang at boses ang naririnig sa radyo. Nowadays, iba na rin po ang kalakaran sa radio broadcasting. Na live kami sa radyo at the same time, live kami sa Facebook. At nakikita na mismo yung announcer yung nagsasalita at nakikita na mismo kung sino ang ini-interview, Sir Mark. Okay, and then ang hindi alam ng mga nanonood sa Facebook na ang mainstream media na ginamit sa posting na yan ay radio, mga kabataan. Okay. At dito na po nagtatapos ang ating programa, Kadamian, at sa mga audience natin sa Kali Agham. Ito po yung inaugural program or inaugural interview na balak po naming ilagay sa unang programa or unang airing ng ating Kali Agham project. It is the topic about the science of radio broadcasting. Nagpapasalamat po tayo sa ating guest, si Kadamian Nakasa Jr. More power to you, sir. And sa muling pag-guest po sa ating programang Kali Agham, ako po ay si Mark Kadumba, ang inyong host today. Marami pong salamat sa mga tagapakinig. Yes, Sir Mark. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Sir Mark. Thank you so much, sir. Sa uulitin po, ano po? Yes, sir. Yes, sir. Anytime, sir. Anytime, Sir Mark. Thank you so much. Have a good day. Yes, sir. Have a good day, sir. Po. Thank you, sir.